We are now on diary entry number 817 from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. December 13, 1936. Confession before Jesus. When I reflected that I had not been to confession for more than 3 weeks, I wept, seeing the sinfulness of my soul and certain difficulties. I had not gone to confession because the circumstances made it impossible. On the day of confessions, I had been confined to bed. The following week, confessions were in the afternoon, and I had left for the hospital that morning. This afternoon, Father Andras came into my room and sat down to hear my confession. Beforehand, we did not exchange a single word. I was delighted because I was extremely anxious to go to confession. As usual, I unveiled my whole soul. Father gave a reply to each little detail. I felt unusually happy to be able to say everything as I did. For penance, he gave me the litany of the holy name of Jesus. When I wanted to tell him of the difficulty I have in saying this litany, he rose and began to give me absolution. Suddenly, his figure became diffused with a great light, and I saw that it was not Father A, but Jesus. His garments were bright as snow, and he disappeared immediately. At first, I was a little uneasy, but after a while, a kind of peace entered my soul, and I took note of the fact that Jesus heard the confession in the same way that confessors do. And yet, something was wondrously transpiring in my heart during this confession. I couldn't at first understand what it signified. Disyembre 13, 1936. Kumpisal sa harap ni Jesus. Nang mapagtanto ko na hindi pa ako muli nakapangungumpisal ng mahigit 3 linggo na, napaiyak ako nang makita ang pagiging makasalanan ng aking kaluluwa at ilang mga kahirapan. Hindi ako nakapangumpisal dahil sa mga kadahilanang hindi maiiwasan. Sa araw ng mga kumpisal, naratay ako sa banig ng karamdaman. Nung sumunod na linggo naman, panghapon ng kumpisal at nakaalis na ako ng ospital nung umaga. Ngayong hapon, pumasok sa aking silid si Father Andras at nakinig sa aking kumpisal. Bago pa man, wala kaming naging palitan ng salita. Ako'y nagalak sapagkat labis ang aking pangamba na magtungo sa kumpisal. Ibinunyag ko ang buo kong kaluluwa. Nagbigay naman ng tugon si Father Andras sa bawat maliliit na detalye. Naramdaman ko ang di pangkaraniwang saya na masabi ko ang lahat ng aking ginawa. Bilang penance, sinabi niyang gawin ko ang litanya ng banal na ngalan ni Jesus. Nang ninais kong sabihin sa kanya na may kahirapan sa akin na gawin ang litanya, tumayo siya at ibinigay ang absolusyon. Bigla na lamang naging sabog ang kanyang itsura sa pamamagitan ng malaking liwanag. At nakita ko na hindi na ito si Father A, kundi si Jesus. Ang kanyang damit ay singputi ng niebe at agad siyang naglaho. Nung una, medyo hindi ako panatag. Subalit pagkailang sandali, may kapanatagan na pumaloob sa aking kaluluwa. At napansin ko ang katotohanang narinig ni Jesus ang aking kumpisal
na katulad ng kung paano ito naririnig ng mga kompesor. At may parang isang bagay na nagaganap sa aking puso habang ako ay nangungumpisal. Hindi ko maunawaan sa una ang ibig sabihin nito. Okay? So, alam niyo ba na maraming tawag sa sakramentong ito? Una, sacrament of conversion. Sakramento ng pagpapanibagong buhay, conversion. O pagpapanibagong buhay. It makes sacramentally present Jesus' call to conversion. The first step in returning to the Father from whom one has strayed by sin. So, example nito, di ba yung prodigal son? No? So, pagkatapos niyang sayangin ang buhay niya, pagiging palalo, no? Spent his life, this prodigal son, spent his life with the luxuries, the pleasures of the flesh, no? So, pagkatapos naubos na ang lahat, di ba? Nakita niya na mali pala yung ginawa niya, so bumalik siya sa kanyang ama. Yun yung conversion. Pagkatapos niyang makita na wala pala, ang buhay pala dito sa lupa ay ganun lang. At kung ang pahalagan pala ay ang buhay sa lupa, walang magaganap. So, nagbago ang kanyang pagtingin. May conversion. Hindi naman kasi pag sinabing conversion, halimbawa, ang relihiyon ganito, tas naging Katoliko. It also is conversion, pero mas malalim po ang ibig sabihin ng conversion o yung pagbabalik loob mo. Yun pala, no? Pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kasi nakita mo yung iyong pagkakamali at naging handa ka na para magbago. Okay, so yun yung sacrament of conversion. Meron namang isa pa, sacrament of penance. Mga pare-pareho to, no? The sacrament of penance. It consecrates the Christian sinners' personal and ecclesial steps of conversion, penance, and satisfaction. Pinapabanal daw nito ang personal at ecclesial na ginagawa ng isang tao, yung nangungumpisal, para sa kanyang ganap na pagbabalik loob. Mayroon din siyang ginagawang pagtitika, no? Pagwawasto, rectification. So, halimbawa, di ba pagkakatapos nating mga umpisal, merong ibibigay na penance yung pare, no? Ito, gawin mo, magdasal ka ng ganito, o kaya, pwedeng yan, hindi lang prayers ang pwedeng ipagawa ng isang pare, no? So, pwede rin na gumawa ka ng ganito, gawa, no? Acts of mercy or anything. No? So, yun yung gagawin mong penance para makapagbayad puri ka sa iyong kasalanan. So, meron kang pagbabayad puri. Kasi yun nga, ang pinapatawad naman sa atin ay kasalanan. But, the punishment, the temporal punishment, shall remain. Hanggang hindi mo yun nababayaran. Okay, ito. Sacrament of confession. It is the disclosure or confession of sins. Ipinahayag mo ang iyong kasalanan sa isang pare. So, meron kang formal yan, appointment, or magkikita kayo niyan. Yeah, pinayagan lang ang sacrament of confession ng hindi face-to-face yung panahon ng pandemya. Pero ngayon, balik na tayo sa confessional box, no? So, magkaharap ang pare, pwedeng magkaharap na face-to-face, pwede ring napapagitnaan sila ng isang veil or yung sa confessional box, di ba, may harang yon. So, hindi kayo nagkikita, nagkakarinigan lang kayo. At ipinahayag mo o dinidisclose mo, sinasabi mo sa pare ang mga kasalanan mo. It is the acknowledgement. Kinikilala mo ang iyong mga kasalanan. And dahil naniniwala ka sa kabanalan ng Diyos at sa kanyang awa, so yung mga kasalanan mo
may katapat ito, inihihingi mo ito ng tawad. May acknowledgement ka ng iyong kasalanan, may paghingi ka ng tawad sa ating Panginoong Diyos. No? Yung dahil naniniwala ka, ang Diyos ay banal. Bakit kaya sa Diyos kailangan humingi ng tawad? Hindi naman siya ang nasugatan mo, nasaling mo, or nasaktan mo. Nasaktan din po natin ang ating Diyos. Nasasaktan din po ang ating Diyos kapag tayo ay nagkakasala dahil ang gusto. Kaya nga di ba siya kaya nga meron siyang passion o pagpapakasakit. Pinasan niya yung mga kasalanan natin. Ibig sabihin, meron talagang katapat na sakit sa ating Panginoon ang bawat kasalanan nating ginagawa. And the heaviness, ang bigat ng ating kasalanan, ang siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. So, yun yung sacrament of confession, yung pagsasabi sa isang pari, pagkilala sa ating mga kasalanan. Then we also have the sacrament of forgiveness. The sacrament of forgiveness is the priest's sacramental absolution. God grants the penitent pardon and peace. Diba? Sasabihin ng pare, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi naman po pare ang nagpapatawad. Diba? So, siya ay kinatawan lamang. Siya yung representative ng ating Panginoon. Ang Diyos pa rin ang naggagawad ng absolusyon o kapatawaran sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan. So, tayo ay pinapatawad ng ating maawaing Diyos. That is the sacrament of forgiveness. And then the sacrament of reconciliation, it imparts to the sinner the life of God who reconciles. So, nakikipagkasundo tayo sa ating Diyos. Pero, ang sasabihin sa atin ng Diyos, go, first be reconciled to your brother. Kung ikaw, di ba, meron yan sa Bible, sa New Testament, na kung ikaw ay may hindi pagkakaunawaan sa iyong kapatid, ang iyong alay, hold it mo muna, no? Huwag ka munang mag-alay. Hanggat hindi mo hindi ka nakikipagkasundo sa iyong kapatid, no? Kasi hindi mahalaga ang alay na yan sa ating Panginoon kung ang sarili mo naman ay marumi dahil sa kawalan ng pagpapatawad sa ating kapatid. So kung nakasakit tayo, kausapin ang ating kapatid, no, na nasaktan natin. Or kahit tayo ang nasaktan, pwede rin naman tayo ang mag-initiate ng reconciliation o pakikipagkasundo. Kapag tayo ay nakipagkasundo sa ating kapatid dahil sa ating kasalanan sa kanya, we are also reconciling to our Lord, to our God. So, itong mga pangalan na to ng mga sakramento ng confession, yan po ay matatagpuan nyo sa Catechism of the Catholic Church, no? Magsisimula yan sa 1240. Let's see. Magsisimula yan sa 1422 sa second edition sa part 2, no? Chapter 2, part 2, chapter 2, the sacraments of healing on 1422. May sinasabi si Saint Ambrose, no? Kasi 'di ba, nung tayo pinanganak, bininyagan tayo, 'di ba? Sabi ni Saint Ambrose, there are water and tears. May dalawang uri ng tubig na maglilinis sa atin. Ang una ay ang tubig ng binyag. 'Di ba? The holy water that is being used whenever we would see children being baptized, no? Do sa font, no? Makikita natin, may binubuhos na tubig sa crown, no? Ng bata. So, yan yung water of baptism that transforms that child from the original sin that was inherited from our past, no? Sa ating mga ninuno. Aalisin lahat siya ng water of baptism.
sa pamamagitan ng Sacrament of Baptism. At pagkatapos, dahil once in a lifetime lang ang baptism, pagkatapos niyan, may pangalawang tubig daw, ang sabi ni Saint Ambrose. And that is the tears, no? Diba? Yung tears na magmumula sa ating mga mata tuwing tayo ay hihingi ng kapatawaran. Ibig sabihin, no, kahit hindi ka umiyak, no, actually, ang sinasabi lang nito, it is through that sincere, no, o taimtim na pagsisisi sa ating mga kasalanan, nalilinis din tayo. At yan nga ay nagaganap sa Sacrament of Confession. Now, why do we say that the Sacrament of Confession, dalawa yan, no? There are two sacraments of healing. One is the Sacrament of Confession and the other one is the Sacrament of or the anointment of the sick. So, yun yung dalawang sacraments of healing. Okay. So, bakit ito ay sakramento ng pagpapagaling? Ano ba ang puno o ano ba ang dahilan ng ating mga sakit? Ito, matagal na natin itong diniscuss, diba? Sin is the cause of all our diseases and sufferings. Kahit ano pong nararanasan natin, definitely may ginawa kang mali, kaya ka naging ganyan. Naho. Na halimbawa, may sakit ka, physical disease. May mga pagpapabaya ka sa sarili mo kung bakit ka nagkasakit. Yung diseases kung ano man meron ka. Bakit ako, Lord, ang bait-bait ko naman? Well, basta meron kang ginawa. Hindi natin nakikita lahat yan. No? Even the doctor could not or would not be able to diagnose the entire cause, no, kung bakit ka may ganong sakit. Only the Lord, only God knows kung ano ang mga ginawa nating kasalanan, kung bakit tayo nagkasakit ng ganyan. But definitely, meron tayong pagpapabaya, whether sa pagkain, sa pagpapabaya sa katawan, or sa paggawa ng hindi mabuti. Basta, ang dahilan ng ating sakit, kung bakit tayo may physical diseases, ang dahilan din nito ay ang kasalanan. Our sufferings, no? Bakit tayo naghihirap? Kasalanan din po ang dahilan. Halimbawa, bakit tayo ay nakakaranas na mapahiya? Sufferings yan, mapahiya. Think about this. Baka in the past, you have caused the suffering of other people. And so you have to experience the same suffering para amanos, para maramdaman mo at para makabayad ka sa utang na yon sa iyong kapatid. Halimbawa, nakapagnakaw ka ng malaking pera. Tapos hindi mo naman na sinole. Well, again, it will be accounted. Isusulit pa rin natin yan sa Panginoon kasi kailangan pa rin nating bayaran yan. Nagnakaw ka ng pera, you will have to pay for it. Kung kaya, makakaranas ka rin na ikaw ay mawalan. Pwedeng nanakawan ka, no? Pwedeng may nawala sa yung gamit or anything. Those are ways para maging even, no? Para maging makabayad tayo sa ating kasalanan, sa ating mga utang. Ha? Halimbawa naman, nagwasa ka ng isang pamilya. That is a sin. No? So, you will still have to pay for that. No? Hindi pwedeng hindi. Because everything will be accounted for. And so, these things, may mga nararanasan tayong mga sufferings because of what we had done. Okay? Bakit yung si Jesus wala namang kasalanan? Bakit may suffering? Iba yun. Iba yun. Kasi yun yung kanyang dakilang pag-aalay para sa atin yun. Diyos yun no? Pinili yun, ibinigay yun sa kanya ng Diyos Ama, at tinanggap niya ang sufferings na yun para sa atin. Bakit si Mary conceived without sin, walang kasalanan, may sufferings din? Iba nga rin din po yun. No? Kasi sila, they were chosen. At siguro naman tayo, baka pag sinabing, ikaw, gagawin kitang ganito, pero ito mararanasan mo, no? Baka nga tayo, pag sa atin ino-offer ni Lord yun, hindi natin tanggapin, hindi tayo mag-say yes. No? Kasi masyadong mabigat. No? So, never compare our sufferings to the sufferings of Jesus and Mary. Walang katapat yun. Hindi po yun dahil sa kasalanan. Yun ay dahil sa ating kasalanan para tayo ay maligtas. So, if the sin is the cause of our diseases and all our sufferings, therefore, we need healing. No? At ano ba ang antidote o yung pangontra natin sa kasalanan?
Okay, ang antidote natin dyan, syempre, yung pangungumpisal, the sacrament of confession, pakikipagkasundo sa ating kapatid, no? Pagtanggap sa kung ano man ang mga nararapat bago tayo singilin naturally, no? Kaya mas dapat nga na una na tayong magbayad. Alam mo, may kasalanan ka, you pay for your sins, no? Pwedeng in financial terms yan, no? Halimbawa, you donate to a charitable institution. That, my friends, is one way of paying off your debt, no? Yung utang or paying your sin. Yun nga, no? Pagpapatawad sa ating kapatid. Baka naman kasi hanggang ngayon, may cancer ka na nga, no? Pero nagkikimkim ka pa ng galit sa iyong kapatid, sa mismong kapatid mo, dahil ang kapatid mo, pinabayaan ka, or sa tatay at nanay mo, dahil pinabayaan ka ng maliit ka pa, no? Hanggang ngayon, dala-dala mo pa yan sa dibdib mo, no? So, lalo lamang lalala ang sakit mo hanggat yung mga pain na yan hindi mo nililet go, hanggat hindi ka nagpapatawad ng kapatid, no? Your brothers and sisters in Christ. And then you also have to convert, no? Kailangan mong magbagong buhay. Alam mong mali na yung ginawa mo, that is a sin, 'di ba? So halimbawa, yun, if you are having another family, no? Isang malaking kasalanan yon. So, hanggat hindi mo binabago ang sarili mo dyan, edi, hindi ka makakaalis. Hindi ka makakakaroon ng katahimikan at kagalingan sa sarili mo. Maniwala po kayo, hanggat nabubuhay kayo sa maling pamumuhay, hindi ka magkakaroon ng kagalingan. And therefore, you have to confess your sin. You have to convert. No? Kailangan mo magbagong buhay. You have to take your cross, no? Kasi meron kang utang, kailangan mo talagang pagbayaran yan. At kailangan mong magpatawad at makipagkasundo. So, those are the things that are important para maging sacrament of healing, ang sacrament of confession. No, i-try nyo kaya, no? All of you who are sick, no? Tanongin mo sarili mo, ikaw ba nakapangumpisal ka na ba? Or kung nakapangumpisal ka na, baka ka lang, lip service ka lang sa pangumpisal. Sinabi mo lang, pero pagkatapos nun, balik ka dun sa dati, no? Hanggat wala kang transformation, wala pong healing. You really have to make a change, no? To attain that healing. Kasi halimbawa, 'di ba? Halimbawa, alam mong bawal mo nang kainin 'to pero kinakain mo pa rin. Do you think you will get well? Siyempre, kailangan mo talaga mag-let go ng mga bagay. Kailangan mong magwasto. So that's why it is a sacrament of healing. Confession is the water that continuously gushes forth from the heart of Jesus. It cleanses us from our sins, negativities, physical diseases, etc. That is why confession is very powerful. So when Faustina realized that it has been 3 weeks, hindi pa ako nakakapangumpisal, no? Imaginein mo, kung ikaw ay hindi ka naliligo, 3 linggo ka nang hindi naliligo, no? Ang init-init pa ng panahon. So ano kayang mararamdaman mo, no? Kung sa physical body mo, init na init ka na, tumatagiktik na yung pawis mo, ang lagkit mo na, no? Tas ang baho-baho mo na. Yun yung physical body mo, 3 weeks ka nang hindi naligo. Now, imagine your soul, 3 weeks. Tayo nga, baka nga in 3 weeks, hindi pa nakakapangumpisal, no? So, ganun ang feeling ni Faustina, 3 weeks, gosh, hindi pa ako nakakapangumpisal, ang dumi-dumi ko na. So, ganun yung feeling niya. 3 weeks na ako hindi nakakapangumpisal, Lord. Bigyan mo akong pagkakataon makapangumpisal. Because there was no opportunity for her to make a confession during those period. No? Pero alam nyo nga, kung hindi man natin yan magawa, no? Araw-araw, di man natin syempre magagawa mga umpisal araw-araw, just make an act of contrition during the Mass. Kung sumisimba, seryosohin niya po yan. At sa gabi, bago tayo matulog, magkaroon tayo ng examination of our conscience. Isuko natin sa Panginoon lahat ng ating mga naging pagkakamali at pagkukulang. Yan po ay sasapat. Palagay ko. Kung araw-araw, no? And then, dalas-dalasan natin ng confession. Huwag naman. Ako, sinasabi ko rin sa sarili ko kasi this is one of the sacraments that
available sa atin na hindi ko na take ang opportunity to go into confession as often as possible, no? Kasi nga hindi na kasanayan ba, no? Pero pag katulad ni Faustina who was really used to doing the confession, talagang ang dumi-dumi na ng pakiramdam niya. Hindi na paaring hindi mangungumpisan. But for us, again, let's be one in propagating this sacrament of confession. This is powerful. This is a powerful healing tool. Libre. No, kasi ka naman church yung pare pag mangumpisal ka, but you have to pay. No, you pay for being cleansed from your sin. How do you pay? Di mag-donate ka, no? Magbigay ka sa simbahan, you contribute to the needs of the church. Doon ka kumukuha ng spirituality eh. Kung saan simbahan ka kumukuha ng spirituality mo, doon ka mag-offer, doon ka mag-donate, doon ka magbigay. No? Yun yung priority mo dapat, hindi sa ibang ano. So, dahil doon ka nag-harvest, no? Doon ka kumukuha ng iyong spiritual strength.